Okay mga kapatid, meron tayong bagong balitang nasagap kapapasok lamang nito mga tol. Ay naku po, talagang kakaiba tong nangyari. Di ba yung China nagrereklamo sila na binangga daw ng Pilipinas yung China vessels nila yung CCG mga tol. Pero ayon sa report mga tol, bukod sa binangga nila, binutas at saka kinaladkad pa nila yung boat ng Pilipinas mga tol nitong nakaraang resupply mission. At dahil doon mga tol, eto tignan nyo sundalong Pinoy naputulan ng hinlalaki sa banggaan ng barko ng China at Pilipinas. Grabe to mga tol. At sabi nga ng AFP mga kapatid, papalag na sila. Ito mamaya ano natin to, bigyan natin to ng reaction video kasi grabe na talaga tong ginagawa ng China mga tol. So eto, panoorin natin tong balitang to mula rito sa GMA Integrated. Bago natin to simulan, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka pag may mga bago tayong reaction video tulad nito. Eto mga tol, silipin natin to. Tingnan natin kung anong ginawa ng China sa mga sundalo natin. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Hindi lang binangga, kundi kinaladkad at binutas ang bangka ng Pilipinas. Tatandaan nyo ang iniiyak ng China mga tol, tayo daw ang bumangga sa kanila. Tayo daw ang bumangga sa kanila mga tol. Na mga tauhan ng China Coast Guard. Base yan sa mga kwento ng dalawang source ng GMA Integrated News. Kaugnayan ang insidenteng ikinasugat ng 7 sundalong Pinoy, kabilang ang isa na naputulan pa ng hinlalaki. Biruin mo. Nasugatan 7 sundalong Pinoy tas yung isa naputulan ng hinlalaki mga tol. Kasi kita nyo yung barko natin, di ba? Bangka, mga tol, kahoy. Biruin mo, tayo ba naman yung babangga pa doon? Kaya malalaman mo talagang sinungaling talaga itong mga Tsekwa. Meron pa silang ginawa Tingnan nyo kung ano pang ginawa nila. Sabi naman ng China, sumampa pa ang kanilang mga tauhan sa bangka. May mga sinamsam din silang baril at hinostage na mga bangka ayon sa isang source. O yan China mismo nagsabi nun. Nakatutok si Joseph Moro. Grabe, gera talaga gusto ng China mga tol. Sa litratong ito na eksklusibong nakuha ng GMA Integrated News, makikita ang isang sundalo ng Philippine Navy na nilalapatan ng lunas. Pasintabi sa mga nanonood, kita sa larawan ang kanyang kamay na napatulan ng hinlalaki. Ang sundalong ito ang isa sa mga nasugatan na magpang-abot ang Philippine Navy at China Coast Guard sa Ayungin kahapon ng madaling araw. Nangyari ito habang nagsasagawa ng rotation. Philippine Navy at China Coast Guard mga tol. Philippine Navy tapos Coast Guard ang kaharap nila mga tol. Hindi PLA hindi sundalo ng China kundi Coast Guard. Yun ang kaharap nila. Pero dahil nga ayaw nating itaas pa yung escalation, hindi tayo pumapalago. Ito ngayon ang nangyayari sa atin. At China Coast Guard sa Ayungin kahapon ng madaling araw. Nangyari ito habang nagsasagawa ng rotation and resupply mission ng Philippine Navy sa bahagi ng Ayungin Shoal sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Ang insidenteng ito ang unang banggaan ng China Coast Guard at Philippine Navy matapos ipatupad ng China noong Sabado ang sarili nilang administrative law enforcement procedure na aarestuhin ang mga dayuhang barko na nasa katubigan ng teritoryo raw nila. Walang gaanong detalye sa inilabas na pahayag ng National Security Council o NSC kagabi. Sinabi lamang na kahapon ng umaga na unsyami ang rotation and resupply mission sa Ayungin Shoal kung saan nakasadsad ang BRP Sierra Madre. Dahil ito sa agresibong aksyon ng China kung saan binangga at hinatak nito ang sinasakyang inflatable boats ng mga sundalong Navy ng Pilipinas. Biruin mo, binangga tapos kinaladkad nila o hinatak nila mga tol yung sinasakyang inflatable boat ng mga sundalo, mga Navy ng Pilipinas. Kinundina ng NSC ang aksyon ng China. Walang binanggit ang NSC na may nasugatang sundalo. Ang sabi naman ng spokesman ng China Coast Guard sa isang pahayag, lumabag daw ang Pilipinas sa pangako nito at nagpadala ng supply ship at inflatable boats sa Ayungin. Kaya bukod sa pagbigay Ano na naman pangako pinagsasasabi nito? 2016, yung pangako nila kay Duterte, yung pangako ni Duterte sa kanila. Grabe ng warning at pagharang, sumampa raw ang China Coast Guard sa bangka ng Philippine Navy at nag-inspeksyon sa loob. Sabi ng China, legal at professional ang ginawa nilang ito. Okay. So eto mga kapatid, eto sabi ng China. The China Coast Guard took control measures in accordance with the law. So naayon daw sa batas, including issuing warnings boarding Philippine vessels and conducting inspections and forcibly driving them away. So sumampa nga sila doon. Inamin din ng China Coast Guard yun mga tol
na sumampa sila doon sa bangka ng Pilipinas at nag-conduct daw silang inspections. Pero tignan mo ang report ng Pilipinas mga tol mamaya. At nag-inspeksyon sa loob. Sabi ng China, legal at professional ang ginawa nilang ito. Pero bukod sa mga kwentong ito, nakakuha ang GMA Integrated News ng karagdagang mga detalye mula sa dalawang mapagkakatiwalaang source kung ano ang nangyari sa pagitan ng mga pwersa ng Pilipinas at China. Okay, Ikinento so ng unang source ng isang opisyal na etong GMA mga tol, matagal na tong news outlet. No, sa lahat ng kaya nga minsan pag may mga balita kahit mga bali-balita lang sa mga barangay nalalaman nila. Kasi may mga source yan doon kumukontak sa kanila na may ganitong nangyari, may ganyang nangyari. So nalalaman agad nila. Ganon kalawak ang ng GMA mga tol. So dito sa mga kasundaluan, sa otoridad, may mga source din yan na nagbibigay sa kanila ng report. Pero syempre, hindi pwedeng pangalanan kasi hindi nga pwedeng ilabas yung ilabas yung mga detalye, no? So hindi pwedeng pangalanan. So tingnan natin kung ano yung sinabi ng source. sa pagitan ng mga pwersa ng Pilipinas at China. Ikwinento ng unang source ng isang opisyal na may alam sa nangyaring misyon. Bukod daw sa pagkaladkad sa rigid hull inflatable boats o RIB, binutas pa raw ito ng China kahit may sakay ng mga sundalo ng Philippine Navy. O, di ba? Malala, oh. May sakay na mga sundalo binutas ng China Coast Guard. Yung inflatable boat ng Philippine Navy. 7 sundalo ng Philippine Navy ang nasugatan sa insidente. Ang isa sa kanila naputulan pa daw ng daliri. At totoo yung sinasabi ng source kasi ito, nag-leak yung larawan mga tol. Ito yung nakuha larawan. Kasi dun sa report ng NTFS ba yun? Walang binanggit ng mga nasugatan. Pero dito sa report ng source 1 ng GMA, 7 sundalo ng Pilipinas ang nasugatan mga tol. At eto na nga yung isa naputulan pa ng hinlalaki. Philippine Navy ang nasugatan sa insidente. Ang isa sa kanila naputulan pa daw ng daliri. Ganito rin ang ibinigay na detalye ng isa pang opisyal na matagal ng source ng GMA Integrated News na nakakuha ng initial report sa nangyari. Bukod raw sa pagbutas sa inflatable boat, binasag din daw ang salamin nito at sinira ang engine gamit ang isang maso. O, di ba? Ang sabi nung China, ang sinungaling mga tol, ay nag-conduct daw sila ng inspection. Sumampa sila doon sa bangka ng Pilipinas, nag-conduct daw sila ng inspection, professional. Tignan nyo ginawa, binutas, binasag yung salamin, at sinira daw ang engine gamit ang maso. Matindi talaga. Sinamsam pa daw ng mga Chinese ang mga baril ng Philippine Navy, pati na ang mga cellphone ng mga sundalo. Ayon sa mapagkakatiwalaang source ng GMA Integrated News, 4 na RIB o Rapid Hull Inflatable Boat ang hinostage ng China. Pero ibinalik din sa Pilipinas matapos ang mahabang pakikipagnegosasyon. Ipinakiusap din sa China na makuha ang mga sugutang sundalo sa isang medical evacuation. Ibinagbigay alam na namin sa Department of National Defense, National Security Council at sa Armed Forces ang mga impormasyong hawak ng GMA Integrated News para humingi ng reaksyon, pero wala pa silang tugon hanggang ngayon. Sa mga larawang eksesibong nakuha ng GMA Integrated News na ibalik na ng PCG sa Buluyan Port sa Palawan ang mga sundalong Navy. Kita rin sa larawan ang isa sa mga inflatable boat na sinira umano ng China na nakabalot sa asul na trapal. Dinala na sa ospital ang mga nasugatang sundalo. Sa pahayag ng NSC, ang Armed Forces at Philippine Coast Guard ang nagsagawa ng resupply mission. Pero ang sinabi ni Philippine Coast Guard spokesperson Commodore J. Tariela, The resupply mission is a mission of the Armed Forces of the Philippines. The Philippine Coast Guard, we were there just to support the Armed Forces of the Philippines. para sa GMA Integrated News, Joseph Morong nakatutok. Grabe, no? Mga tol, antindi, ibang klase. So eto na nga ang tugon mga kapatid ng AFP. Ayon naman dito sa DZRH News, AFP papalag na sa mga illegal na aksyon ng China sa West Philippine Sea. Sabi yan ng Department of National Defense o Secretary Gibo Teodoro to mga tol. So panoorin natin to. Papalagan ng sandatahang lakas ng Pilipinas ang mga illegal na aksyon ng China sa inaangkin nitong karagatang sakop ng West Philippine Sea. Yan ang sinabi ni Defense Secretary Gilbert Teodoro matapos ang panibagong insidente ng harassment sa resupply mission sa Ayungin Shoal. Ito nga, yung nakaraan lang. Ayon kay Teodoro, gagawin ng AFP ang mandato nitong protektahan ng teritoryo at soberanya ng bansa sa gitna ng umano'y mga mapanganib na aksyon ng China. Ginawa ng kalimang pahayag matapos mapalam ang rotation and resupply ng AFP sa BRP Sierra Madre dahil sa mga dangerous na maneuver ng kabilang bansa. Lakas pa ng apog ng China na magsabing sila ang binangga, no? Sa isang pahayag, sinabi ng National Task Force for the West Philippine Sea na kabilang dito ang ramming o pagbangga at towing na isinagawa ng People's Liberation Army, China Coast Guard at Chinese Maritime Militia. Nalagay umano sa alanganin ng buhay ng mga tropang Pilipino maging ang mga barko ng mga ito
dulot ng hindi na masyadong idinitaling insidente. Hanggang ngayon, nananatiling tikom ang bibig ng AFP sa tunay na naganap sa karagatan at sitwasyon ng mga sundalo sa naturang misyon. Oh, hindi pa nila dinidetalye, kaya nga nakuha lang yun sa isang mapagkakatiwalaang source, yung report na yun. Para sa MBC TV and Network News, ito Grabe, nakita nyo yung ginawa ng China, mga tol? Oh. 7 sundalo natin na sugatan, tapos yung isa naputulan pa ng hinlalaki, mga tol. Grabe. Ang tindi, mga tol. Ang tindi, ang titigas talaga. Anyway, mga kapatid, bilang isang Pilipino, ano ang masasabi ninyo dito sa balitang napanood natin, no? At pwede kayong magbigay ng komentaryo sa ibaba. Pwede kayong magbigay ng inyong saloobin at opinion. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.